Angelica Villanueva. Hi, Miss Angelica. Hello po. Good afternoon po. I have three questions for David. First of all, what was your your initial reaction when it was first offered to you? Yung role na di ko sa. Thank you. And ano yung challenging part playing that role? My initial reaction. Wait lang. Hello, hi everybody. Hope you guys are having fun this afternoon. Okay, my initial reaction was, kaya ko ba yun? Just because I never played a role na priest. I mean, it was mostly romantic, di ba? Like, Pulang Araw was heavy drama, and then Maria Clara naman historical, then medyo rom-com, maging sino ko man action, and then now, priest. So, ang challenge dito is how do I make it still entertaining despite my role na obviously, if you're a priest, you would think na relax lang, timid, hindi ba? So yun naging challenge ko talaga, like, how do I still make it entertaining? Yeah. Playing the role of Ikon, ano yung mga realizations mo or reflection mo? Yung mga natutunan mo? What I learned is, I think in life, it is okay to commit mistakes as long as you learn how to learn from your mistakes. And then eventually, hindi mo na siya gagawin ulit. So I think it's always better to like know kung bakit mo siya nagawa. And then from there, you learn from it. And then eventually, for sure, hindi mo na siya gagawin in the future. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, Miss Angelica Villanueva. Next song, may we call from a little times, Miss Iza Iglesias. Hello, Miss Iza. Hello, good afternoon. For my first question po kay Direct Benedict. Hello. Direct po. Congratulations po muna. Ganda-ganda po no trailer. Oh, thank you. Thank you. And, wala sa kanila na thank you. Ayun po. With the title itself pa lang, Samahan ng Mga Makasalanan. Very catchy and intriguing po yung title. So, you take it as a challenge po na ngayon pa lang parang pinag-uusapan na siya online. And now with the release of the trailer, for sure po, magte-trending po siya online. Kayo po ba? You take it as a challenge? Actually, it's challenging for everyone who's making a film right now and putting it out in the checkers. So, as much as we can, sana supportahan natin. And with your help, ang tawag dito, sana, kasi industry natin to, buhay natin to eh. So it's always challenging to make a film. So, and nakakabilib yung nag-produce pa at this point. And something like this, na actually edgy siya, pero when you watch it, nakakatawa, kasi namin moral lesson, it's for the family actually. So, yun, with your support, sana panoorin natin lahat ito. And di ba, I'm hearing some films are making good ngayon sa box office eh. I hope, tuloy natin yun. Kasi sabi nga, there's a study sa States na ang sabi, gustong manood ng mga audience, ng mga tao. But they're looking for more interesting content, more interesting films. It's yun. Ito, GMA's, may track record na gumagawa na sila ng gano'n. So ito, this is an example. Nakita niyo naman trailer, maganda, interesting, nandun lahat eh. Ang ginastusan yung cast, ginastusan yung set, ginastusan yung pinagpaguran, ginastusan. So, please support. Then thinking off from that answer, ano po yung gusto niyong makuhang reaction from the audience once na lumabas na sa theaters? And also, since na-mention niyo yung moral lesson, anong lesson ang pwedeng mapulot ng mga manonood? Very basic to eh. Parang people can always start somewhere. Pero pinakagusto kong maramdaman nila, paglabas nila ng sinihan, ay sabihin nila na, ang ganda nun na nakakatawa, nakakaiyak lahat, sulit yung pera ko.
yun ang dapat maramdaman ng audience natin ngayon. Na ibabayad nila, mas mahal sa sinihan, word na word. Kasi maganda talaga yung pelikula. And sa cast pa lang makikita mo yan. This is the type of films na dapat panoorin mo sa sinihan. Ano po yung moral lesson? Parang si David na mention niya yung mga natutunan niyo with this character. But sa audience po, ano po yung gusto niyo? Sa audience, it's always, there's always a point to, may sinasabi lagi dito yung may ginawa kami ng brother ko, parang sinasabi lagi, habang naniniwala ka, if you have faith, di ba, there's hope. And kung maniniwala ka, there's always a chance to start. Yun, mapapanood yun. And it's very pointed dun sa palabas. And yun yan, it's not only a comedy, marami kang mapupulit dito. Pero grabe rin yung comedy, nakita nyo sa trailer yun. Thank you, Direk. Thank you. Maraming salamat, Miss Isa Iglesias from Manila Times. And now, we're going from Inquirer.net, Miss Jessica Evangelista. Good afternoon po. First of all, congratulations po sa inyo. I have 3 questions po for Miss Sanya Lopez po. Miss Sanya, without spoiling anything po, can you describe your character in the film po? Yes, hello po sa inyong lahat. Good afternoon po. Ako dito si Mila. Siyempre, ang tawag ng bayan sa kanya, tukso ng bayan. Yun ang tawag sa kanya. At isa rin ako sa talagang taga Santo Cristo na magdududa kay Reverend Sam tungkol sa gusto niyang gawing misyon. So ngayon, dahil natukso ko ng bayan, malalaman natin dito kung ako ba yung tutulong sa misyon ni Reverend Sam o ako yung tutulong para maging miyembro si Reverend Sam sa mga makasalanan. Yan po. Ayun, nakita po natin sa trailer kanina na medyo pa-sexy po yung role nyo. So whenever po ba you receive offers na ganun po na sexy, lagi po ba kayong game or mas may hesitation po minsan? Actually, nung ginawa ko ito, may hesitation talaga na ako eh. Lalo na sobrang seryoso kasi ni David eh. Hindi siguro, kaya ko lang naman tinanggap ko. Because number 1, maganda yung story. Nakakatuwa siya, sobra. May mapupulot talagang aral dito. So, nagbabasa din talaga kami now. Doon sa, kapag may sexy na part, kung talagang maganda yung pelikula. So, medyo pinipili na natin po sa ngayon. So, for Sanya, pakwento lang mo, sabi mo kasi kanina tahimik si David. Pakwento kung paano yung pag-akit. Yung alin po? Yung parang nang-aakit. Yung sa labas. Pang-aakit? Kay David po? Sa final. Pang-aakit si... Okay. Wala. Alam niyo po, umpisa po kasi isa yun sa talagang kinabahan po ako. Kung meron challenging dito sa part na to, ito yung pang-aakit talaga kay David. Tapos, meron po una eksena, hindi po niya nakikita yung kung ano yung suot ko. So, pagbukas po niya ng pinto, tumawa, nawala na yung sabi ko sa kanya, uy, sandali mo ka natatawa. Kasi nakalimutan na, pari pa na, bawal pa rin. So, masaya naman. In short, in fairness naman po kasi kay David, first time ko siya nakatrabaho sa ganitong klaseng magaan na pelikula, masaya lang. And siya na seryosong tao, tahimik lang, very nonchalant, di ba po? Pero, ang cute lang na marunong siya makisama at hindi rin po ako nahirapan pakasamahan si David. Though, before pa, magkakilala na rin naman po kami. So, naging magaan na rin naman po para sa amin. Thank you. May reaction ka ba doon? Alin din sa scene? Parang nahiya ako for Sanya. Parang naka-dikin naka-dikin siya. Parang, shucks, kaya parang hirap yung ginagawa niya ngayon diba? Yun lang naman, tsaka nagulat ako na, sexy, di ba? Batangas University, Miss Rose Garcia. Para kay Jay. Hello. Yeah, hi Jay. Alam mo, congratulations. Kasi, ayun, okay. yeah. Congratulations kasi parang sunod-sunod yung mga projects mo ngayon, lalo na after ng punang araw. So, ang pansin namin kayo, parang may pagkaseryoso ka. Are you really that serious in real life? At kung seryoso ka talaga, paano nakatulong yung mga cars o yung creative para palabasin yung funny side mo dito? Seryoso, I would say siguro,
medyo tahimik ako in real life kasi pag hindi ko hindi ko masyadong ka-close yung mga tao, parang usually tahimik lang ako. Pero siguro nakatulong sa akin dito yung mga cast kasi off-cam, we had our happy moments. Madami kaming ginawa sa set namin. Yun nga, off-cam, madami kaming bondings. So, siguro naka-help yun sa akin para ilabas yung makulit na side ko for this movie. Thank you, Jay. Ate Rose, maraming salamat. Tawagan naman natin yan. From GMNetwork.com, Miss May Aquino, Miss May. For Buboy, kilala na po kayo bilang mga mahuhusay na comedian sa TV. Nagkaroon po ba kayo ng adjustment para sa pelikula and kung meron man, you tell us about it po? Dito po syempre first time ko pong makatrabaho sa Direct Bene and napanood ko po yung mga pelikula niya. So, ang tagal ko yung po hindi nagpelikula. So, tapos ano pa to, sinunod namin sa vegan, amongst other things na ginagawa namin. Wala naman po masyadong adjustment. Actually, sawang-sawa na po ako kasi kasama ko na naman si Betong siya si Buboy. Talaga? Hindi ko na naramdaman niya? Pero, ang isa dito ang dami ko pa rin natututunan, like everyday, dito sa mga sinabi nila ng lahat, ang dami ko pa rin pong natututunan sa almost 20 years na po sa industriya from Starstruck. At yun nga, medyo may kaba. Kasi si Direct Ben, nagkaroon kami ng conversation pagdating namin doon. Ang saya-saya. Pero kapag kasi ang director mo ay ang writer din ng pelikula, you have to take that very seriously and be extra talaga. Kasi talaga kami, paano yan, Direct? Well, let's watch this. Ano yung nangyayari sa'yo? Saan? Ano yung nangyayari sa'yo? Ano yung nangyayari? Ano ka ba? Nakalimutan ko na yata. Isip mo. Kasi, siyempre, alam to ni Derek. At, alam to ni Derek na kasi siyempre, iba-iba siyempre ang approach siyempre ng iba't ibang director. Siyempre, pag medyo may hindi ka so, pero ikaw, pagtakanin ka, mag-uhusan mo, gagaling mo. Hindi naman ganyan yung nangyari sa'yo. Bakit pa ako tinanong? Hindi, medyo mas nakaka-tense talaga po pag ang iyong director ay writer din. Pero, ganun ang dahil namin natutunan. Tsaka, para sa isang pelikula, nagulat kami kung gano'ng mabilis niya i-shoot yung isang eksena. Grabe yung binigay niyang freedom sa amin. To an extent, of course. Pero, sabi ko, grabe, one day. Talaga? Tapos nung nakita ko sa screen yung preview, ang ganda! Totoo yung kung pwede manalo ng best picture kung ML. Ang ganda nga! Hindi, wala ka Hindi, kailangan ko 10,000. Totoo yun, totoo. Thank you po sa question. Naku, sa akin napaka-challenging nitong nung pelikula na to kasi first time na dalawa ang role ko. Isang mayor demonyo at isang scammer, pero kambal sila. So medyo ang hirap na kung paano mo i-ibay yung isa. So pag hindi ko, mapag-pick ko. Tapos iba naman yung scammer. So ang nakakatawa, binibigyan ka ng freedom ni Derek. Pati alam niya pag talagang okay, role lang yan. Pero pag hindi, so sorry po, Derek. So, yun. Pero masaya itong samahan nito, lalo na siyempre si Sir Joel, si Sir Siniman, si Sir Jun, naku lahat, grabe, iba't ibang flavor to iba't ibang sinigang mix. Ang asim, no? So talagang iba-iba, tapos so napakasaya ng samahan nito at marami kang natutunan, marami kang actually ang nakakatuwa rito yung after na ng taping iba yung ating pagkakain. Pagkakain tayo, magkukwentuhan. Let's all watch this. Wala. Boy. Unang-una po sa lahat, sinasabi ko po parang mahirap po kasi talaga ang comedy.
Sobra. Pero dahil po sa mga kasama ko talaga, sa sobrang kakulitan ko lang din, I'll just be myself lang po. Okay, spell. English. Basta nagiging makasarili lang po ako. Makasarili? Yun nga po, sobrang yung kulit ko kasi, kahit saan ko po iba to, sa bawat character, nakakapag-react po. So yung parang magic sa isang eksena. Kapag yung bumamatawa ng linya, naiintindihan ng co-actors mo, co-actors mo. So, hindi gagana ng isang komedyante kung hindi gagana ng isang kabatuhan mo ng linya. So, tulungan. Ang galing mo po. So, ganyan po parang chemistry talaga. Yung nakita ko nga po ito dun sa parang, yung nag-shoot tayo direct na parang, basta nag-photoshoot po kami. Nag-photoshoot po kami. Nakita ko po yung mga actors and actors, sabi ko, grabe, dahil ko pala talaga. Look test. Wala ka. Yung nag-look test po kami, sobrang natuwa po ako, sobrang, nakakakaba din. Kasi ang dami, paano mo ilalabas yung sarili mo dito, paano ka mag-stand out, or paano ka man lang papantay sa mga magagaling din actor. So, it was fun po. Thank you. Maraming salamat, Miss May. Miss May, tawagin natin Mr. Ruel Mendoza. Thank you, Master Showman. Pakabol lang yun, okay. Gusto ko yung tanongin yung mga pokpok. Ito ba yung pokpok? Si Lizel? Si Jade. Si Jade, ayan. Ang gaganda ng mga pokpok. Yung nakalagay dito eh. Sa Ronnie, like si Lizel, ngayon ko lang nakitang masaya dahil huling teleserye niya, laging galit eh. So paano nyo yung role niyo sa prostitute, inaral niyo ba yan o natural na lang lumabas yung pagiging masaya? Inaral niyo ba yan? Natural daw. Inaral niyo ba? Sa akin po, opo. Inaral ko po paano magsalita, gumalaw. Actually, dinagdagan ko rin ng mannerism yung character ko. Like, may mag-chewing gum. Yung first scene po kasi namin, sabi po ni Direk, masyado pang decente, kumbaga. So, kailangan pa mas wild, gano'n. Mas garampingat pa. Opo. Yaman na. Yes. Jade naman. Jade? Ang ganda naman ito si Jade. Parang si Jade. Parang sunshine cruise, Okay, ganda. Sige, first movie mo ba ito, Jade? Yes po. Okay lang ba sa'yo? Yung kagad ng role ko, prostitute agad na binigay sa yung role. Sa akin po, nung nalaman ko na ganun yung role ko, parang kinabahan ako and na-challenge ako, to be honest. Kasi first time kong gaganap ng ganung role. Kasi lahat ng role ko mahinhin, ganyan. Okay. Tapos, syempre ilang months din po akong nanood ng role ng mga prostitute, gano'n. Tapos parang isang araw, ng first day ng taping namin, sabi na direct sa akin, bakit ang hingin mo may blonde ba na buhok na may hen, ganyan? Mag-ipopo ka, tumuwad ka, ganyan. Sabi na ganyan. Tumuwad ka? Tumuwad ka? Sabi mo ni direct, basta alalahanin mo ng character lang to, hindi ka ganito in real life. Pero sobrang sa'yo, yun po. Ayun. So kayong dalawa, sinidus ko si David. Ay, dalawa. Yes po. Ayun. Ano ba? Madali bang masidus ko si David? May ano? Mahirap po. Or ano? Alam niya, pumipigil lang siya, pero... Baka loob-loob yun. Then, actually, nakita namin sa trailer. Parang datakma ka kaagad eh. So, kwento mo yung eksena lang yun. Yung eksena lang na yun. Paano, one take lang po ba yun? Or... Yung sa akin po, ilang take yun. Alas yung sigaw na direct sa loob, rinig na sa labas na, tumuwag ka, Jay! Tumuwag ka! Ganyan! Tapos pinag-uusapan na po ako sa loob na, oo, 19 years old lang kasi yan, ganyan, first time niya. Tapos syempre po ako parang nakatingin na sa akin lahat, tapos ilang take na. So parang, sige, gawin ko na lang, ganyan. Pero nung nakita ko naman po yung pinalabasan, maganda lang. Okay, congrats. Thank you. Sa pagkuwat, ha? Na-achieve mo siya. Si Lizel, ikaw naman Lizel, I'm sure familiar kayo mga kay David, di ba?
magkakilala na kayo? Actually, hindi po. First movie ko lang din po ito, tsaka first time ko lang din po sila makatrabaho. Si David, pero si Ate Sanya po nakatrabaho na rin po before. And first time din po kay Direk. At ayun, sobrang kinakabahan po ako kasi bago siyang experience for me. Karamihan po ng role ko, laging matangay, kontrabida, ganyan. Tsaka first time din po sa film. So, doon ako medyo kabahan po talaga. Pero nakita ko naman po yung mga kasama ko, grabe. Mga veteranong actor naman. Sobrang dali lang po katrabaho. Yung eksena po namin ni David na yun, nung una, natatawa siya, natatawa din ako. So, sabi ko sa kanya magtutumawa sa akin kasi kailangan karinin natin to. So, ayun. Yung nandadakma, wala naman natakot sa'yo, di ba? Wala ka nadakma? Wala. Joke na. Ano lang po yun? Kung wagi lang. Nasa galaw-galaw lang. So, ayun. Komportable naman po ako sa kanilang katrabaho. Tsaka, very guide naman po sa amin si Direk. So, one take lang yun para sa iyo. Bali, tatlong eksena po kasi yun. So, gusto ni Direk isang buong takes. So, siguro, makailang takes na tayo nila. 5. 5 po. 5 po kami. Yan po. Ayun, okay. Thank you very much. Sir Will, thank you. And ito naman from Rewind Channel, Mr. Jimpy. Jimpy. Good evening po. Congratulations, everyone. First question for Diana and Shanti. Understand this is your first film, no? And your first time then doing comedy. So, how was it? And do you think that you will be doing comedy more after the movie? Hello po. Actually, pangarap nga po talaga. Every time na natanong po kung ano yung gusto kong movie, sabi ko lagi comedy. Kasi, parang feeling ko, parang pa doon yung like, parang doon, way ko, parang gano'n po. And sobrang saya po, lalo na pag-off, gano'n yung mga kulitan, and sana makauwi po ako. Ayun, hello po, good afternoon po. Actually, this is not my first film. I had a film before na comedy din. Kasama ko po si Carla Estrada po, si Tita Carla Estrada. And based po sa experience ko doon, tsaka po sa experience ko dito, of course, I also want to keep doing comedy movies. Thank you, girls. Then follow-up question for Direk Pene. Tama po ba, Direk, this is your homecoming project with GMA after homecoming? Actually, parang one of my first films, She's Still I Left You, Robin Regine, which was a blockbuster, di ba? Kami nila Miss Annette, yung gumawa nun. It's a story from Miss Annette, ako yung nagsulat, saka nagsulat lang pala, si Mark Reyes yung nag-direct. So, parang ganun. So, Direk, kasi, recently, no, I mean, wala namang something, pero mas nagiging uso ngayon yung medyo may violence, yung mga pelikula, yung mga projects, even on TV, diba? And now you are coming up with this film na very inspirational, hopefully life-changing. So how important it is to you to send that message across sa mga makakanood ng movie? Kasi sakto din that it's showing that Saturday. As a filmmaker naman, marami akong kwento eh. Tapos binabato ko lang yan. Kung sino man producer. Tapos, kasi I'm the type of filmmaker na iba-ibang genre. I enjoy different kinds of genre. So, pag kinuha nila, it's a pleasure for us to make it. Kasi yun nga, sabi ko, bawat pelikula, bawat kwento, parang baby mo yan na pinapanganak. Nagkataon lang ito, kinuha ng GMA, which we should, congratulate GMA for doing something like this. Na malaki, katawan, tapos ensemble. Kasi usually ngayon, yung makakatipid, nalilitan ng mga pelikula eh. Dalawang tao nag-uusap, pumunta sa ganito, puro ganun na eh. Diba? So ito, ang laki ng pelikula. So, panoorin natin kasi yun, bukod sa lesson niya, I think that this is a big step towards making, bigger and bolder and better films. Thank you, Direk. And last kay David. Kasi na-mention mo naman kanina that
you were doing romance, you were doing action in the past, and then ito naman, something inspirational and feel good. So, gano'n din ka-important for you sa mga fans mo na ganitong klase naman yung mapanood nilang gawa or role? How important? Yes. This is to the fans? Para sa'yo, gano'n ka-importante yung ganito naman yung mapapanood ng fans? Well, wait lang. Matawag sa si Joey. Okay, well, I think it's nice na iba naman side yung makita nila sa akin. For me naman as an actor, of course, we all want growth in everything that we do. So, for this film, it's new to me. Hopefully, the outcome is great. Yung comedy side, medyo nahirapan talaga ako, to be honest, but then sinasabi na sa akin ni Derek na you just have to smile and just keep it light. Tapos, sobrang galing ng mga kasama ko, like si Buboy, really, sobrang galing mo, pare, acting. I'm super excited for them to see this other side of my acting career. So would you do more comedy projects in the future? If it's nice, if the story is nice, I'll do it. Thank you so much po. Congratulations. At Buboy, kausapin ng TV maya-maya na. At ang muli pong magtatanong from GMA International, Ms. Trina Tiangco. Yung question ko po for the creative team po na, so yung first po, i-direct na lang. Ano po kaya yung sino or ano yung inspiration to bring this film to life? Yung inspiration, actually simple lang eh. Pag dito, yun yan, na-friend ko one time, parang I have a friend na sabi niya, hindi ako pwedeng parang trabaho ko, hindi ako pwedeng pumasok for a construction. Kasi may pupuntahan kami ng asawa ko, parang Couples for Christ. So naisip ko lang, bakit ang daming organization sa simbahan, pero walang organization sa mga makasalanan? Diba? So parang dun pala, parang ang ganda nun Parang ang ganda nun. Tapos right there and there, diba? Gawin natin yun. Parang isang pare, pumunta sa makasalanan na tao, tapos ganyan, nag-agulo. Tapos ang galing Tapos it all came into place. Tapos may pitch kay Bob na si Miss Nessa ang nag-pitch actually. Kasi wala ako dito sa Canada yata ako yun. Tapos sinabi niya, approve tayo. Nagtagulat ako, parang masaya. Sabi ko, yun. So nakakatuwa na yun. Tapos vegan, actually that's the first problem Naghanap kami ng location, saan natin gagawin? Kasi you have to yung ganong taon Tapos yun nga parang blessing in disguise ito. Tapos pagpunta namin ng vegan, lahat ng location, in one punta, na-identify namin lahat ng location. Tapos yun, thank you pala sa mga tiga-vegan, most of the talents here. Actually, all the talents na ginamit namin, nakasama namin, puro tiga-vegan, yan ang matalim nila. And I think it's a good place to shoot, yung vegan. We had a good time. Sobrang saya. After kainan, ano ba yung nagagawa nito mga to? Daming pinagawa nito. Yung after shoot, ang saya Parang lang nagbakasyon Tapos maganda pa yung pinalabasan. So, I think it's a good, a destination for movies, and I think that's the intention of Governor Chavit na gawin yung part na yun ng Ilocos sa shooting. Maraming salamat po. At syempre, ito na siya.